kung paano natin mag-summarize ang mabilis yung sales by customer. Yan naman yung gawin nyo. Okay. So, kung summarize natin siya ng hindi lang na siya. Ito lang siya. Summarize naman siya. Pero, hindi siya by customer. Total. Okay, pero pagdating sa analytics, kailangan merong context, may context. Ito wala. Ito total rate. Laki naman ang sales mo, 2.2. Diba? Laki ng sales tayo, 2.297. Pero pag ginalang mo, ilang taon ba yung sales? Baka naman sa diba? So, walang masyado. Kailangan natin ang context. Para masabi natin na may happy and good. Okay, so ngayon simulan natin sa paggawa ng analytics. Okay, by the way, lahat ng formula na pag-uusapan natin actually yung so, ay yung natin para sa pinagsama. Okay, so gawa tayo ng pivot. Sino bang marunong lang mag-pivot dito? Meron ba sa inyo? So, makinig ko yun guys ha, kasi mas madumi pala pero ito yung plano ko nung nabalitaan ko yung design. Okay, ito nga palang online, tapos may instruction online, pero ginagawa niyo yung smaller scale. Okay, pero nandito na tayo, wala naman tayo na ibang gagawin, tapos wala na tayo. Okay, so paggawa ng pivot table, muna, mag-create ko ng sheet, kung saan mo gusto makita yung pivot table. Okay, susunod na kasi insert. Ayan, so pivot table. And then, nilalagay mo sa buo sa pivot table yung ano yung range, yung saan na yung pakain. Pupunta tayo dito sa atin. So, highlight lang natin yung lahat ng data na meron tayo. Always lang ako nagsisigit dito. Ginawakan ko lang yung sheet. Sinunod ko yung N. Yung resting down arrow key. And then, sinunod ko rin yung N. Alin ko rin yung N. Yung rest ko down. Yung kanina pala, right. Tapos, kung mapapasin nyo, ito na, yung range ng ating table ay magagaling sa orders T1 hanggang U9999. Okay mo lang? And then, dahil tumingin na natin sa niliyos na natin sa ilalagay, yung magagaling. Ayan. So, at this point, yung buong database, natin, so, ay nakapasok na siya dito sa database. Mapapasin nyo ba? Hindi na lalakyan itong mga fields, no? Ayan, so lahat ng rows, lahat ng columns, itong tawag dito, sales orders natin na dito. Okay, so ngayon, sabi natin, gusto kong malaman yung sales by customer. Sales by customer. Kaya yun ang kapali natin yung sales by customer. Sinanay. Sinanay natin ito. Diba? Diba, ang saya ng pivot table niya. Pinasok mo lang sa gusto table, tapos saka mo na lang sinawag sawa. Okay, so yun yung customer natin. So ngayon, hindi natin yung sales. Natin yung sales. Possible ba, guys? So yan, wala. Alright, so diba? So yung bright, gano'n kadami sa 10,000 million. Pero dyan na, Excel natin, nandito lang yata, 1 million. Yes, we change. Sorry po, pero pwede po ba ulit? Hindi ko na kasi Okay, sige, ulitin natin. Pwede kayo mag-screenshot o pwede nyo i-record yung ginagawa para meron kayong balikan, no? Okay, so ang pag-delete, kung private table na to, wala lang, simple lang. Highlight ko lang, and then right click, delete. Wala na. Okay, so ulitin natin. Punta lang tayo sa insert. Private table. Yes, look natin to. Yung table or slash range. And then,
Dito tayo kung saan natin sa hindi ba lang kung ano yung source. Yan, source. Ilalagay natin sa dito. Yan. Okay, pag nag-end lang ako, nakatayo bumabalik na. So, yung nakasunod natin. Pero kailangan ko naka-highlight. Okay, so hawakan nyo lang yung shift. Click yung end. And then right arrow key para pumunta kayo dito sa zero. And then end ulit. Down arrow key para pumunta ka sa zero. Dito na i-highlight natin. Ito yung pinakamadali. So, ito na ngayon yung ating nasa table mula A1 hanggang U9995. Enter lang. Ito. Ayan. Dito na siya sa table. Okay, then after that, piliin lang natin kung anong field, kung anong column yung gusto natin. Dito yung customer name, tapos i-click ko rin so, kanina di ba 2.2 something, no? Ito mo yung total nito is 2.297. Kagaya no, kanina. Ibig sabihin lang, lahat ito ang nanduduli sa buong duli sa pagkasummarize. So, tingnan natin. Yan, ba? Parehas lang 2.297,226. So, parehas lang. Okay, so at this point, gano'n na ba kayong nakita? Na ba pwede nyo i-analyze? Na may kinalaman dito kay positive. Ayun, magagawa ba tayo dito? Ano, madami. Paano? Ito palang constant. Okay, by the way, itong sum na to, hindi na gusto natin na itong sum for sure. Pero hindi lang namang sum ang pwede mo. Pag i-write it mo siya, pwede kang mag-summarize by pwede sum. Pwede kang mag-average, pwede kang mag-maximum, pwede kang mag-minimum, pwede kang mag-sum. Okay, pero at this point na kailangan natin ay sum. Okay, dito pwede mag-sort. Pwede yan. Sort, tapos ascending. Okay naman, pag bumili click dito, click lang dito dito. Pero dito. Yung ba, kung sort ko naman sa ascending. Balik. Okay, ascending. Diba? So, parang lang siyang ordinary, ordinary column sa isang worksheet. So, ano yung nagagawa mo sa Excel? Nagagawa. Okay, so ngayon, meron na ba tayong nakita dito dyan? Other than si Sean Mueller, yung number 1 customer natin na nakabili siya ng worth 25,000. Ano kaya ito? So, $2. Okay, so ngayon, at this point, pwede nyo na siyang applyan ng iba't ibang klase ng formula na meron sa so, gano'n mo. Kasi syempre, yung top customer, so gusto natin malaman yung number. Okay, so ano mo, kung lalagyan ko na sa dito ng 1, anong 2, tapos sa kasi i-double click na dito. Ano kaya yung ginawa ko? Ano kaya ang bibigay niya sa akin? So yun nga, ano meron dito? Ang nilagay ko sa kanya. So, para lang ako nag-type ng ascending, thousand, no? Ano kaya yun? Sige. Ano yung 1, 2, 3, 4 na ba? After mo, sort yung sales. And magawa na tayo ng consumer analytics na nag-aalam ko siya. Yes. Reference. Sige, Patricia. May sunod tayo si Patricia. Traffic ko lang tapos sales per customer. Ayun. Okay. So, ito na yung ranking. Kasi nakasort siya na highest siguro. So, ito na yung customer ranking. Customer. So, pwede na nakakangalanan ng customer. So, ang number 1 natin customer is si Chan. At ang last naman, pinakamaliit na sales is 4 pesos, $4.83 is tais mo, pero na natin. Okay, so ngayon, ano pa kaya yung pwede natin gawin na pwede mo pinalaman sa analytics? Gusto
sinabi natin analytics, something na pwede i-convert into action, no? Eh, meron na yung 793 clients. Hindi ba? Kailangan natin yung 700 na. I-switch na natin dito. Kung 793 natin. Possible kaya yan? Okay, tignan natin kung paano natin siya marireduce. Okay, so halimbawa, dati yung gumagawa ko ng mga analysis ko. Napaka-importante sa amin yung 80% natin. Tignan nga natin kung ilan yung 80%. Okay, since kung ano yung 80% ng total source, anong formula ang gagawin? Any suggestion? Anong formula yung gagawin dito? Ayan, okay, very good. Thank you. Okay, so basta kayo, tandaan po natin, pag gagawa tayo ng formula sa Excel, kailangan nagsisimula sa deposit. At 12, siyempre, ano yung summit, ano yung bukapili natin for this one, multiply by 0.3. So, ang 80% ng total sales natin, 2.2 is 1.3. Yun mo guys, ilang customer yan ang nagpo-comprise ng 1.3. Bukas po yun, makapatay ka Ilang naman. customer yan? Wala nga, hula. Meron ba yung 793 customers? Yung 80% natin na 1.237, ilan? Based dito sa record namin. Kalahati kaya? 250? Eh, siguro, sila mo, sabi ni Isa, 250. Galena, Patricia, 635. Ano mo kayo 630? Wala lang, o times 0.2 equals 793 times 0.2. Oh, okay, so yun, 634. Okay, sabihan natin. So, paano sa tingin? Anong pa na gagawin natin para makampute natin yung 80%? So, doon kasama muna natin. Ay, gagamitin na natin ito ng math. Kaya maraming math dito. So, okay, equal. Pwede ko saan gawin siya. Kaya lang, ayoko na malaki ng formula. Di ba ito get, ay the table. Pwede type ko na lang. Equal. Saka na yung kasi ng answer. Yan. Equal. Equal. Ayan siya. Tapos ito, kung anong bang gusto kong mangyari, gusto kong malaman kung sabihin mo, tatapat yung 1.2 per day. Ilang customer mo. Okay, so, is equal, so this one, plus, sasabihin nun, kinukompute natin itong dalawa, i-add ko, tapos sunod, add ko yung tatlo. Di ba ganun lang naman pagkakompute, no? Kasi naman mag-ano tayo, di ba? Di ba? Trial and error tayo. Ito na ba yung 630? Natin natin yung 630. Yung talabas na 80%. Okay, 80%. Standard. Lagi ko dito. Talabas na dito kaya ng 50 at simula, no? 630 standard. Okay, so tingnan natin kung isasama ko sa 635 hanggang sa ibabaw. Ayun, 2.2 guys, 635. So, ito ay ayan, 96% siya. So, 86. Okay, so 96 siya. Sabi yun, kung 96% yung 600, yun sabihin mo. Mas mababa pa, mas kukunti pa, diba? Yung 80% na sales na. Pero natin, magiging natin. So, kaya yung sinasabi ko dito sa inyo, guys, pwede nyo i-apply lahat ng formula na alam. Okay, so ito i-add ko muna. So, i-add ko siya. Sumunod, i-add ko. Yan, so kaya. Mas madali, nakapit ko na.
So ito, kung sunod dito, yung alpha ito, ito, di ba? Sunod dito, this one, saka this one. So, ito. Yan. Okay, so, ito yung, ano, when you utilize the power of bubble tube na may flash na makapal, ibig sabihin nun sa akin na. Nagulay natin ito kasi ilagay niya yung okay, so parehas na siya. Nung dito kay Thais, 2.297 yung total na. So tama yung pag-complete natin, di ba? Ay, nasa na yung 1837. Nasa yung 1837. Ang hirap pa din yun, eh. Yung hirap ng nagpamanual, eh. Hirap ng nagpamanual. Wala na pa sa ako. Nasa pangalan dito sa 442. Ayan. So, 442 na. Tingnan pa natin. Yung mas madaling forma. Kapag yun naman kasi may 12. This one. Divided by 7. Buga na siya. So, in terms of percentage, choose natin yung decimal. Yeah. So, this time, although top 1 siya, pero ang contribution nila is 1.1. No? Okay, so ito, Daniel, alam ka na ito. Nakalakan ito. Simple. Ayan, pero mas madali gano'n. Natin natin ang 80%. 8%. So, ang idea natin dito is yung 80% is efficient sa para mag-operate. So, 80% na ng total fees. Yung nga natin. Pero sa akin, kung magaling ka sa math, magaling ka sa accounting, lahat ng formula ito pwede mo gawin. 405 lang pala. Sa 405. 80%. Okay, so ayan, meron tayong 405 customer versus 700. Okay, pwede ko naman gumawa ng analysis ko. Pwede na ba? Sabihin mo, kung mag-o-operate kayo ng isang business, ano ang mas malaki ang expense? Kung magpo-focus ka sa marketing, sa growth ng mga customers mo, yung puntahan mo yung 400 or yung 700 mo, yan ka mas nakakasip. Diba? Never sa 400, diba? Kasi bawat isang customer, wala ba kayo na bawat isang customer may expense? Hindi kung tinawagan mo nga lang siya, diba? Diba sana? So, nag-hire ka na mag-isip ng tipong na i-offer sa kanya. Kaya naman, mag-aabang sa kanya para meron siya mag-pulsa. Diba? Yun yung mga trabaho ng mga sales wala ba sa supermarket. Kaya naman sa mga job. Diba dito, wala naman silang sinatarget ng customer. Pero nag-big ka, sinasweldoan sila para pag minsan kayong dumating ng customer na nag-store, kailangan ng assistance, diba, pinagastos ka, pinagastos yung talaga dito. Okay, so ano yung mas magastos? 700 at 400. Samantala, ang hinahabog nila lang na natin silang 20%, right? So tingin mo ba, kung magpapropos sa top 100 top 400 na customer, hindi mo ba makuha yung liliin sa 20% ng sila? Mga more than that, diba? So yun, guys. Uy, alam mo, magaling ang material. So, ano na tayo, no? Computation class, analysis. I-upload na natin yung mga kapag-aralan yung marketing, accounting, mga gano'n. Ito na yung totoong ano. Kaya nandito na yung action. Masaya na po, di ba? So, ngayon, wala tayo. Going back to this one. So,
pwede naman dito. Kaya lang, hindi pa ito masyadong kumaga, pwede na siya sa starter, no? Kasi alam mo, 50 siya. Kung sakaling operan ko lang siya ng extra 10%, kung makakapagpili siya ng worth 10,000. Tapos babayaran niya sa akin mo sa aking gagawin, prediction mo, siya. Gagawin siya ng worth $25,000. Tapos, dahil siya yung number 1 customer ko, hinahabol ko lang naman is para mag-grow ko yung total sales ko na 2.2, ang nawawala lang naman sa akin, guys. Yan, 450 na. Ito opera ko yung top 10 customer. So, alam mo, opera ko na sila na ilan kaya ang opera ko ng 2.99. Okay, 22, right? Diba? 22 lang. Ito gusto mo i-offer ng 20,000 na lang. Ito matagal na kasi, di ba? Nagulat yung gano'n nila. Pag nag-offer tayo, dapat sarado, no? Sarado ng CSA. 26. So, kaya, hindi rin mo hanggang sa 22. Kaya nagandito kay Grab. But, nakapag-experience naman sila na bumili ng 9,000, 10,000. O kung doblihin ko na lang muna. Kaya ganun yung mga idea. Kapag-doble ko kaya yung mga sales. Tapos, pag nag-doble nila yung sales nila, sila in 1 year, hindi na kasi sila ng additional discount. Pero man, mga yan, magagawa na tayo ng deals na, no? Nagawa tayo ng bigyan sila ng refund na 20%. So, mag-doble niya yung sales niya by the same 6 months or 1 year. Okay, pag ginoble nila to, ibig sabihin mo, hanggang dito kayo drive, that is extra 177 shops. Yan hinahanap ko lang is 459. Diba? 177 plus this minus 177. O diba 280 na lang. Nag-focus lang ako sa 20%. Pag diba, nag-focus na ako sa 5%. Yun ko kayang lang. 450 na yun. Natin na natin yung 450. Yan, ito. Okay, 43. Yan. So, kung mag-offer ako dun sa 43 customers ko, yung focus ako doon. Nagawa ko ng game plan. Ito sa 43 customers. Nakuha ko na yung additional na walang 20%, diba? Nakakatawi ba ako, guys? Ano, kwentuhan lang naman siya, no? Kwentuhan lang siya, isa sa way na i-analyze mo yung pag-game. Kasi yung operan ko, yung buong 723, hanapin ko sila kung ordering ko pa. Hanapin ko lang muna yung first stop. Pag hinanap ko yun, wala akong gagawin, makukuha ko na din yung total sales ko kasi that is already 20%. Yung mga ganun lang muna. Tapos, nagawa ko ngayon ng position. So, alam mo, ang analysis mo ito, mag-o-offer ako dito sa aking top 43 customers. Sabihin ko, is makukuha ko na yung additional food na ganitong this month. Ganon. So, magiging prediction mo, pag sila lahat ay nag-materialize yung mga offer ko sa kanila. Ito yung mga. So, ngayon, ang magiging kung meron tayong analysis yung speaking natin, ang magiging perspective natin, yung mga plan mo, na gagawin mo para mag-competition, pagkakaya, pinagawin mo, ipon. So, pwede ang game plan mo dito, yung prescription mo ay
i-analyze ko kung ano yung mga bibigyan na. Tapos doon ako sa kanya mag-offer. Kasi alam ko ano gagawin yung bibigyan, kailangan mo yun. Hindi mong lalagyan ka ng mas malaki. So, bibilis ka ng ito. Bagay na naman talaga tayo, ano? Pag nalaman ni Coach yung supplier, kung ano yung gusto natin palagi, ito yun ang i-offer mo. At para makasiguro siya na bibili natin siya ng marami na, bibigyan niya tayo ng mas malaki. O kaya naman, mas mahabang credit ko. Salit mo mag-divide ko ng cash. Kaya lang, bayaran mo lang yan after 6 months, after 1 year. Yan, mga ganun lang na. Ano pa? Yung mga ganun klase ng kwentuhan pag nag-present sa'yo. Okay, so okay na. Okay na ba tayo dito sa personalities natin? So, madami pa. Alam nyo, kahit lahat kayo, mag-isip kayo ng iba-iba, lang kayo magkakamukha ng mga kaibigan. Marami kayong makakuha dito lang. Ito lang ito dito. So, marami pa. So, gawa pa tayo ng another anak. Okay, so, okay na tayo dito. Hindi natin yung gulain. Send ko lang sa iba mo. Mga sample lang naman na. Okay, gawa tayo ng iba. Magkagalo tayo sa 5 table. Hindi napaka-powerful na, no? 5 table. Basta, ang idea lang, ang sila, makagawa ka ng ganun ng plano na. Okay, ano pa yung pwede natin maging analysis? Ito po, di ba madali lang, guys, no? Madali lang siya, di ba? Kaya-kaya, masaya, di ba? Kasi yung kanyang style, kanya-kanyang vision, no? Kayang-kaya mo yung vision. Okay, so ngayon, tingnan natin. Ito yung possible. So, meron tayong room to ID. So, ID, yes. Okay, ito po pwede pa ito, guys. Meron tayo dito order B. Meron tayo, ito pa yung po pwede